mga kapatid, nasa atin po ngayong linya through StreamYard si Senate President at ngayon nga po'y kandidato sa pagka-Vice Presidente ang ating pong senior citizen Tito Sen, Senador Vicente Tito Soto III. Good morning po, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Ted. Good morning, Chacha. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat. Opo. Kasi ang ating mga suki din puro mga seniors. Mamaya ng aking katanungan sa posibleng mga Dapat, Ted, hindi kami tinatawag na seniors na iba na ngayon. Ang tawag sa amin, seasoned citizens. seasoned citizens. Mamaya papag-uusapan natin yan. Opo, ito hong, kasi po tama, kayo lang ho ang tandem na pareho pong senior, ang edad, Tito Sen. Oo nga, mukhang gano'n. Opo. Anyway, sige po, bago pong lahat, bati ho muna kayo sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, ang ating pong Signal TV hanggang Kalayaan Islands po meron doon, meron po doong Signal TV po. Batiin niyo po ang lahat po ng ating mga manonood po tagapakinig, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood, nakikinig sa 92.3, sa 1PH, sa Signal TV na nakahagulat sapagkat kahit saan ako pumunta sa buong Pilipinas, may Signal TV. Opo. Maraming probinsya ngayon na Signal TV lang ang dali. Opo. Wala yung mga cable na iba. Kaya congratulations sa inyo at maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mayong buntag. Opo, thank you. Unahin ko lang po itong budget ngayon ho na pagdinig na ginagawa in the Senate. Sir, kailan ho ba ang Christmas break ng Senado at kakayanin ho ba ninyong matapos po ang budget hanggang sa printing nito? Hopefully po by January at matapos lahat ng deliberasyon ngayong Disyembre? Oo. Na-delay kami ng, 4 na araw yung delay na tinatrato naming nangyari sapagkat doon sa false positive ni Secretary Lorenzana na lumabas na negative naman pala. But then again, we already went into a semi-quarantine and waited for 5 days, 5-6 days before we tried to have a swab or RT-PCR test. So, karamihan, lahat naman sa amin ay negative, pero the delay will cost us additional 4 days. Ang target doon sa tinatanong mo is ang break namin is December 16. Pero before December 16, dapat yun napirmahan na ng presidente. Ang target na signing ng presidente ng budget is December 17. That means if you go back, ang aming katapusan dapat ng deliberation ay noong Thursday. Ngayon na Tuesday, baka matapos kaming today, pipilitin namin, meron lang 2 na medyo nabakol na budget na dapat tapos na kahapon, yung sa PCOO at saka yung sa may isa pang tinatanong na pinababalik And then today, medyo mabigat. Kasi itong araw na ito, DPWH at saka yung mga natitira pang malalaking agencies. So, baka worst comes to worst, baka bukas kami matapos. Pipilitin naman namin na bukas hanggang Huwebes ay, sana wag na umabot ng Biyernes, pero hanggang Huwebes, Biyernes, pati period of amendments matapos namin. Ang suggestion nga namin ay mag-submit na nung mga amendments kay Senator Angara at pwede na lang niyang basahin para mas mabilis kaysa sa isa namin. Pag controversial, bobotohan namin. Ganun ang pinag-uusapan. So, hopefully by next week, before the 29th, dapat yun, tapos na sa amin at nag-uumpisa na BICAM. Opo, pero So, pag nag-BICAM, go ahead. Opo, pero sir, yung pong mga contentious na mga budget kagaya ng DPWH, hindi ba masyado kayo magmamadali at baka may mga makalusot na mga nakasingit doon na hindi dumaan sa inyong mga matatalas na mata? Kung patalasan ng mata-usapan, si Senator Ping Lacson yung pinakamatalas ang mata dyan pagdating dyan sa ganyan. Pero
ito'y nasubmit na sa amin na maaga eh. Mhm. Nasa NEP pa namin yun eh. Itong interpellation na mangyayari mamaya sa DPWH ay alam na kung alin ang tatanungin. Hindi na i-scrutinize in bale. Mhm. Na-scrutinize na nila eh. Mhm. Nakita na namin kung alin yung mga dapat tanungin. At kung hindi ma-explica ng matino, sigurado mapuputol. At sasuggest namin na alisin. Na-scrutinize nitong mga nakaraang araw. Nakaraang linggo actually. Pag-submit kasi ng NEP sa amin, binigyan kami ng kopya, bago pa dumating sa amin yung GAB, yung General Appropriations Bill, Hmm. eh binabasa na namin yun. At yung mga danger, may mga danger signs ay na-scrutinize na. So, siguro baka mamaya yung interpellations would be on the issues na lang na Mhm. mga nasisilip ng mga kasamahan natin. Opo. Again, pagka tumagal, kailangan paabutin bukas yan. Sabi mo nga, hindi pwedeng basta-basta palusutin yan. Sir, ito hong usapin po ng pagpapark ng pera ng iba't ibang departamento sa PSDBM o sa PITC, considering po na ito yung lumutang talagang malaking problema dito ho sa family issue na ito, ano ngayon ang leksyon ninyo at ginawa ninyo na hindi na ito maulit para po sa ating next year's budget? Merong kaisipan ngayon na gustong pagbawalin totally. Na hindi lang basta sabihin na, "Oh, hindi niyo na puwedeng gawin 'yan, hindi gano'n." Baka maglagay kami ng provision dito sa GAP. Mhm. Isa sa mga pinag-uusapan 'yan, baka maglagay ng amendment diyan para mas malinaw, Aha. na hindi dapat ginagawa 'yun. Kasi, um, dati na yung PSDBM na ginagawa, even there are other agencies na ginagawa 'yan, eh. Pero because gusto lang nila uniform. Uniform yung bibili, uniform yung mga kagamitan, papalagay mo Mm. mga Mm. stapler, Mm. Mm. mga bond paper, mga gano'n, ano? Pero ito kakaiba yun, eh, kakaiba yung ginawa. Mm. Matindi ang kaibahan ng ginawa. Ano yun, eh, para sa pandemic, eh, 'di ba? Eh, Mm. biglang ano na-open nabukas, eh, yung dahil sa ginawang yun, nabukas sa hindi kanais-nais na mga paggamit ang pera ng bayan doon sa pagkakalipat sa PSDBM na hanggang ngayon eh questionable yung umupo. So, yung nga po, ito ho ay klaro na magkakaroon ng provision mismo sa GAA na ipagbabawal na ninyo. Specifically, ano Yan ho ang, ito, ang parking sa PSDBM at PITC? yan ang pinag-uusapan namin na Mm. kung pwedeng ilalagay. Mhm. Opo. The period of amendments will be tomorrow and hopefully by Thursday matapos. Opo. And then, what will happen to those fund na nakapark ngayon dito sa dalawang agency na ito? Sinisita ng COA sa kasalukuyan. So, Aha. Mhm. I'm not sure if it can be retroactive na pwedeng ibalik Mhm. or ibalik muna. Mhm. Palagay ko yung mga nandoon na hindi na magagalaw, nandoon na yun. Babantayan na lang mabuti katulad ng ginawa din naman ng COA. Mhm. Mapapagkatiwalaan naman natin yung COA natin. Mhm. Opo. So, sige po. So, sir, napag-uusapan tong formally, meron pong request itong si Lloyd Lau, no? Christopher Lloyd Lau na i-withdraw ninyo. Kayo ho kasi pumipirma sa mga ganyan pong arrest order, detention order, I'm sorry, ng Senado. Pinababawi po sa inyo ang inilabas ninyong detention order laban kay Attorney Lau. Ano ho yung reaksyon doon? Pag-uusapan muna namin ng mga members ng Blue Ribbon Committee. Ako naman ministerial eh. Mhm. So hindi naman ako basta umaaksyon ng on my own. Mhm. Kailangan i-konsulta ko muna kasi ano ba a-attend na ba siya at makiki-cooperate ba siya? Ganun yung usapan eh. Hindi na siya umattend eh. Hindi ba? Parang binaliwala niya yung subpoena. Ganun ang nangyari. Mm, mm. So, sir, kung kayo po ang tatanungin mismo, sir, ano ho ang inyong desisyon para sa kanya kung sakasakaling kayo lang po ang magde-decide? Umattend siya.
Basta umattend siya, hindi na kailangan yung warrant niya. Oo. Dapat pa ho bang ituloy ang investigasyon po dito ho sa Pharmalit? Ilan pa ho mga kumpanyang nakakuha ng malaking kontrata doon po sa ipinark ng DOH na pondo sa PSDBM? Kailangan po ito walang kinalaman to sa kampanya o eleksyon, mga binibintang ng ibang tao. Ito'y pangangalaga sa pera ng taong bayan na kasama sa trabaho namin eh. Mm. Kaya hindi mo masisisi yung committee members or even yung chairman, Senator Gordon, na mainit sa investigasyon sapagkat malalim pa eh. Masalimuot pa eh. Kung tutuusin eh, kung binabantayan mo yung mga hearing na nangyari, medyo ano pa yan eh. Kumbaga sa ano, we have barely scratched the paint. Mhm. Mhm. Sige po. Sir, bago ko ito makaligtaan ako po ay nakakuha ng kopya ng liham po galing sa La Trinidad Vegetable Farmers and Traders Association. Ito po ay liham sa inyo. Sila po ay humihingi ng saklolo kasi nga sa rampant po na vegetable smuggling galing ng China at ito nga po ang kalaban nila at bagamat panay ang raid o huli ng customs, tuloy-tuloy naman po ang smuggling. Sila po humihingi po ng tulong sa inyo. Ano po ang inyong napag-usapan po so far nito pong kanila pong leader? Tinawagan ko po sila, kinontak namin at inutusan ko na yung aking legis na grupo na ibigay sa akin yung kompletong brief ng mga pangyayari sapagkat yung usapan, nung tawagan ko sila dahil doon sa sulat na pinadala sa akin, medyo in gist lang yung mga kwento eh. Mas magandang kompleto. So, ang ginawa ko, pinatawagan ko sa aking mga abogado at yung legislative staff ko. Pagkatapos, ay piniprepare nila ngayon yung mga laman ng mga, hindi lang aligasyon, kundi mga pangyayari. So, ang plano ko, sapagkat tapos na yung budget ng Department of Agriculture at saka Department of, at saka yung Bureau of Customs, sa Department of Finance, pwede kong ibalik yun, pero pag pinabalik ko yun, magde-delay lalo ang budget eh. So ang plano ko, right after we finish with the budget, I will bring into the plenary, hopefully on the 29th, Monday, kung tapos na kami, at saka period of amendments, natapos namin. By next week, I'll bring it up in plenary. If I have to deliver a privilege speech, I will. And that will trigger an investigation on the matter. At sila'y mabibigyan natin ng pagkakataon para mailahad lahat ng mga nangyayari sa kanila. Opo, opo. At saka yung informasyon kung totoo ho ba talaga na merong mga nadedemand at nakakasuhan na mga nahuhuling smuggled agricultural products, Tito Sen. Oo nga kasi isipin mo, paano nakalabas yung mga yun? Nakalabas sa customs, pagkatapos customs din nakahabol kung nasaan na. Anong klaseng rigmarole yun? Hindi ba? Alam niyo pala na smuggle eh. Opo, opo. Kaya na nangyayari sa sinasabi natin tungkol sa droga eh. Hindi ba? May mga nahuhuli pa rin na smuggled eh. Opo, opo. Sige po. Ano nangyayari? Opo, opo. Meron po kayong nabanggit din para po sa mga farmers kaninyo na programa na ang gobyerno na ho mismo direkta sa mga farmers po para mawala po yung middleman, Tito Sen? Meron ng perfect na mga experiment kaming nagawa dito. Ito sinimulan pa nga ito sa Davao del Norte ni Governor Edwin Hubahid at saka grupo ni Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. At matagal ko na natutunan ito. Panahon pa ni Boss Dandig. Agriculturist yun eh. Kung hindi nyo na itatanong Doon pa lang, alam ko na ang sistema dito sa atin, para gusto nating magkaroon talaga ng tinatawag na agricultural modernization at mabawasan ang kahirapan, 50% of all output of all farmers, government must buy at their price. Yung presyo nila, yung farm gate o price. Yes. Dapat ganun. Pag ginawa mo yun, alam mo nangyayari sa ngayon sa gobyerno, ang binibili wala pang 8% ng output nila. So ano sila they succumb to the traders.
at saka mga middlemen. Kung ang baksak ang presyo nilang bibili sa kanila, binibenta nila. Ganun lang eh. Pero kung gobyerno bibili, kwentahin ninyo, garantisado yan, 50% ng output ng lahat ng magsasaka, bili natin ng gobyerno at sa presyo nila. Mababa na presyo sa pagbebenta, ang laki pa ng kinikita mabuti ang magiging kita ng mga magsasaka natin. Lahat ng crops, baka kung pwede nga, pati sa fisher folk, gawin natin eh. Pag magagawa natin to, maniwala. Anyway, siguro, pag pinalad kami dalawa ni Senator Lacson, gagawin namin yan. Sinuggest ko na yan doon sa nakaraang administrasyon eh. May isang administrasyon eh. Mahirap kasi dito sa kumisan sa mga nakaupo, kahit sa ngayon at saka noong pa man. Pag hindi sa kanila galing na ideya, parang hindi nila kursunada eh. Opo. So sir, kapag ho kayo nga pinalad, nabanggit niyo, ano ho ba ang departamentong gusto ho ninyong pangasiwaan? Ay, pwede kung wala eh. Basta alam mo gagawin mo, di mo kailangan ng departamento eh. Bahala rin bahala si Senator Lacson. I will be willing to handle the Dangerous Drugs Board, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the DILG. Para nandun yung PNP. I will remove the headache of the president when it comes to the problem of drug abuse and illegal drugs. And those are two different animals. Akala may mga kasama natin, pag sinabing drugs, illegal drugs, yun na yun. Hindi Iba yung problema ng drug abuse sa problema ng illegal drugs. Iba rin ang approach dyan. Iba ang handling niya. Kaya lumalala ang illegal drugs dahil sa problema ng drug abuse. Siguro, one of these days, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, medyo elaborate natin yung istorya na yan. Opo, sige po. Ito po ngayon si Chacha. Tito Sen, may ilang pa hong katanungan. Go ahead, Cha. Good morning po, Tito Sen. Hi, Cha. Morning. Good morning, opo. Dito po sa ginawang survey ng SWS dated October 20 to 23 with 1,200 respondents, kayo po ang nangunguna sa pagka-vice-presidente. Pero sa inilabas naman ng Publicus, itong pahayag survey nila na ginawa nila after the substitution November 16 to 18 with 1,500 respondents, lumalabas po na si Mayor Sara ang nangunguna sa kanilang survey. Tas medyo malayo po yung naging numero nyong dalawa. 54% si Mayor Sara, kayo naman po ay 10.1%. Sinasabi nila dito, meron nga daw po kayong sizable drop in numbers. Ano pong reaksyon nyo dito po sa survey na ginawa po ng Publicus? Merong kalalabas ng kaninang umaga na pulso ng Pilipino, nakahawig ng SWS eh. Pero sa amin kasi, ang trato namin dyan, we only use the surveys as a guide. And I only subscribe to two na through the years, nakakasiguro kami kung paano ginagawa, nakalahad kung paano, ilan ang kausap, demographics, SWS, South Asia. All the others, medyo, it can be used as a guide. Then again, Pulse Asia and SWS, ganun din ang trato namin eh. I use it as a guide. Makita mo kung anong mga areas kaya importante, pag kami naglalabas ng mga survey na gano'n, hindi basta yung titignan kung ilan percent, kung ano ranking, hindi. Tignan mo paano ginawa yung survey. Anong region, anong area, tapos kung hindi, wala ka natutunan sa survey na yun, nagbulahan lang kayo. Kailangan, alam mo, ilan ang demographic, ilan ang ABC, ilan ang T, ilan ang E, ilan ang male, ilan ang female, ano mga relihiyon. Kung ito yung mga college graduate o high school graduate o hindi nag-aral, kailangan nandoon maliwanag eh. Yung binanggit kong mga survey groups, magagamit mong guide pagka ganun. Pagka yung mga naglalabas lang ng kung ano-ano, pwede mong gamitin din guide yun, pero hindi ko masyadong pinoproblema. Mas gusto kong problemahin yung nakita mo kung paano kinuha yung survey, paano ginawa. Para alam mo kung saan ka region pupunta, alamin mo anong kailangan doon, ano ba ang problema doon, ano ang mga hinihingi nilang sa gobyerno. Ganon. Ganon ang attitude ko sa survey. Hindi ko dinadamdam yun na ikaw ay mababa o ikaw ay mataas.
Nako, wag na wag sa lahat. Yung dahil mataas ka, isipin mo, uy, mataas ako sa survey. Ayos yan. Kabaniwala doon. 1992 pa. Ah, kabisado ko na yung style niya. Tito Sen, yung sinasabi niyo pong survey na kaparehas ng SWS, Pulso ng Pilipino, tama po ba? Oo. Oo. Ano Bumas pong kanina umaga. anong So, yun. resulta po ng survey na ito? Sa SWS po kasi 44% kayo sa huling ginawa nila over Mayor Sara na 25% lang. Diyan po sa sinasabi niyong survey, ano pong datos niyan? Kung di ako nagkakamali, 41-30. 41 o 43. Ako at 30% si Inday Sara. Pero tinitingnan ko muna hindi ko pa nakita ko pa lang yung Oo. parang resulta eh. Hindi ko pa nababasa yung paano ginawa eh. Sabi ko nga sa iyo, Oo. ako doon mas importante sa akin yung paano ginawa, sino mga tinanong, anong area tinanong, at anong klaseng mga botante yung tinanong. Baka naman internet lang yan. O baka hindi face-to-face yan. O baka binolpin lang yan. Baka telepono lang po, no? Baka mobile Nako, lang. baka ang nakausap hindi botante. Opo. O baka sabi ko, baka binolpin lang yan. Di ba? Kaya mas mabuti yung binapalasa mo mabuti yung mga ganong mga surveys. At saka ang layo pa. Totoo Ang yan. layo pa eh. February 7 pa ang campaign period eh. So, marami pang magbabago dyan. Tito Sen, punta naman po tayo dito. This is all over social media kahapon. Yung inyo pong pagpapadrug test ni Presidential Aspirant Senator Ping Lacson. Ano pong nag-udyok sa inyo para gawin po ito? At anong gusto nyong mensahe ang iparating po sa mga Pilipino dito po sa ginawa ninyong pagpapadrug test? Sagutin ko muna yung tanong mo, tapos ibabalik ko yung context niyan. Kasi nabasa ko sa dyaryo, nakita ko sa social media na pinag-uusapan nila yung drug testing. Merong nagsasabing kandidatong ganito, may sinasabi hindi, dapat ganito, dapat ganyan. Sabi ko sa loob ko, ang dami namang takdak. Kami, sabi nga namin ni Senator Lacson, we walk the talk. O edi, halika. Sabi ko, tawag tayo sa PIDEA, punta tayo doon, magpa-drug test tayo. Ngayon, bakit ko ginawa kagad yan? Bakit ko ginagawa yan tuwing bago mag-eleksyon? Nung inakda ko yung Republic Act 9165, yung Dangerous Drugs Act of 2002, kasama sa provision yan. Alam ni Ted yan, ni Kong Ted yan, kasi kasama ko siya sa paggawa ng batas na yun, nasa Congress siya eh. Sa matter of fact, sa bicameral conference committee namin, marami kami pinagtatalunan ng mga issue. Pero yung provision na yan, nandoon yan eh. Nilagay namin nila kung TED yan eh. Dapat, pag ikaw magpapile ng Certificate of Candidacy, dapat drug test ka. Ganun yung nilagay namin. Opo. Kaso, binaril ng Supreme Court eh. Sabi, unconstitutional. Sapagkat ang nakalagay lang daw sa konstitusyon, para ikaw ay maging kandidato para sa kahit anong pwesto sa gobyerno, ikaw ay Filipino citizen and must know how to read and write. Ganun lang yung nakalagay doon. So, dineclare na unconstitutional yung may mga repealing clause naman kami. So, yun lang ang provision. At saka yung provision din sa eskwelahan. Meron din kami nilagay na enrollment. Dapat hat na hat kami sa anti-drug nung araw nila content eh. Kaya pati pag-enroll dapat ko muna, drug test ko muna sa college, parang gano'n yung nilagay namin. Binaril din ng Supreme Court yun eh. So ngayon sa akin, sige, voluntary na lang, di ba? Para ipakita mo sa mga botante at sa mga naniniwala sa inyo na ako'y handang humarap sa kahit ano. Hindi ako gumagamit ng kahit anong illegal. So, para ipakita yan, magpa-drug test ka. At hindi pwedeng basta drug test. Kailangan yung drug test na pinagawa namin. At every time that I run for elections, from the time na yan, 2010, 2016, ngayon, lagi ako. At ang drug test na pinapagawa namin, yung sa PIDEA o kaya sa PNP. Hindi pwede yung mga sa drug testing center kung saan-saan.
Pag yun lang, wag mo nang pansinin. Sapagkat ang may mga drug testing kit na una, unreliable. Pangalawa, marijuana at shabu lang ang makikita. Yung iba, ganun. Ito yung tinatawag na multi-drug uh, immunomeric assay. Ang ibig sabihin nito, lahat ng illegal na droga sa mundo, kayang kapain yan ng drug testing kit na yan. Kaya yan ang hawak ng PIDEA. Yan din meron din ang alam ko, meron ng crime lab ng PNP niyan. At lahat ng mga regional offices ng PIDEA meron yan. Nung minsan nga, noong 2016, kami ni Senator Ronasan, doon kami sa Cebu, nag-drug test before the elections there, during that time. So, ngayon, ginawa namin uli para ipakita. No? Tito Sen, kahapon nakausap po namin si Senator Ping tungkol po dun sa kanyang experience na nangyari nga po doon sa Kalayaan Islands, dyan sa May Pag-asa Islands. Kayo po ba yung nagpaplanong bumalik po doon? Hopefully kasama na rin po kayo ni Senator Ping? Kung kailangan bumalik, sasama ko. Kaya lang natapat kasi nga doon sa sinemi quarantine kami. Buti nga si Senator Lacson, hindi kasi siya nakaroon ng direct contact doon sa grupo ng defense nila Senator Secretary Lorenzana. So siguro kung kailanganin, bakit hindi? But sa akin ngayon, ang mainit ako, kailangan if it is called a veiled threat, so be it. Pero ang kailangan, reviewin natin mabuti yung MDT, yung Mutual Defense Treaty, at saka yung EDCA natin, na binabanggit din ito ng US Embassy. I-review natin mabuti at set it in motion. When I say set it in motion, that means, kasi doon sa mga agreement na yan, at saka sa treaty na yan, pag mayroong aggression, may foreign aggression, pasok si Big Brother. Ganun yung laman ng mga yun. Kailangan siguro, masyado nang babraso itong, di ba? Yung mga Coast Guard ng kapitbahay natin. Hindi naman nila lugar yun Lugar natin yun Nadaan nga sila Senator Lacson sa ere. Lugar pa rin natin. Meron na kagad welcome to China. At meron pa mga warning na binibigay. Sobra na. Pagka ganun, teka muna, hindi naman tama yan. Hindi naman porke maliit na bayan tayo, pwede tayong tapak-tapakan. Hindi ganun ang ugali natin Tsaka, lalo na kami, Senator Lacson, bata pa kami, hindi kami nagpapabuli. Ako last na lang. Sige po, last na lang Tito Sen, mamaya tatalakayin ni Sir Ted yung West Philippine Sea sa kanyang think about it. Pero para po sa inyo, ano po sa tingin nyo ang dahilan bakit mahalagang pag-usapan paulit-ulit itong issue ng West Philippine Sea, lalo pat papalapit na po ang halalan? Yung pong West Philippine Sea na yan at yung South China Sea sa side nila na tinatawag nila, yan ang Highway 54 o EDSA ng trade. Yan, napakaraming international na trade na dumadaan dyan. So hindi pa pwedeng isang bayan, isang bansa, may rin ng lahat ng yan. Hindi pa pwede yun. Yun ang isa sa mga dahilan kaya tama India. Pangalawa, matindi ang yaman dyan. Nakita niyo naman siguro yung sample ng Malampaya natin. Laki na naging pakinabang ng bansa natin na hindi ko alam kung bakit itong Department of Energy may kabalbalan na pinag-uusapan dyan sa Malampaya. Pero napakayaman dyan. May natural gas, may oil, at kung ano-anong makikita dyan. Kaya ganun silang kainit dyan. Atin yan Hindi ba? Yun ang dahilan ko. Opo. Alright, Tito Sen, I'm sure marami pa tayong mga katanungan na gusto pong itanong sa inyo, but marami din po kayong mga dapat na puntahan at asikasuhin this morning. Just a few na lang po. Tito Sen, nagbago ho ng pananaw si Senator Lacson doon sa death penalty. Opo, kayo ho ba ay kapareho po ng kanyang pananaw ngayon na hindi na po ganun nga ka-hardcore at isama ko na, nagbago ba ang inyong pananaw po sa divorce? Hindi Ganito Go ahead.
Yung sa issue ng death penalty, Mhm. sa tagal ng panahon nakikipagdebate ko diyan sa issue na yan mula noong 1993. Pinagdidebatehan na namin nila Boy Herrera yan, kadebate ko Mm. si Leti Shahani, Mm. kadebate ko si Neftali Gonzalez, si Ernie Maceda, si Turing Tolentino. Yung mga kadebate ko, marami rin akong natutunan sa kanila. Mhm. Marami rin akong nakita na tama. Kung marami akong napaniwala sa kanila, sila rin napaniwala ako sa mga ibang mga bagay. Mhm. So through the years, anong ni-repeal nila yan, wala ako sa Congress nung ni-repeal yan eh. Mm. At ngayon, pinag-uusapan na dapat ibalik. Ang target ko lang talaga, high-level drug traffickers. Sapagkat itong mga high-level drug traffickers, sa lahat ng ikukulong mo, ito lang yung nakakulong na, nagtatrabaho pa, nag-ooperate pa, Mhm. nakakagawa pa ng kawalangyaan sa Mm. sa mundo, hindi Mm. lang sa Pilipinas. Mm. Kaya sabi ko, dapat evaporate yung mga yan, di ba? Ngayon, so yung final ko is for high-level drug trafficking lang na death penalty. Mm. Kasi yung ibang krimen, pag nakulong mo, hindi na nila kayang gawin. Gawin nila sa loob kung gusto nila. Pero yung drug trafficking na high level, mabigat yun. Mhm. Ang laki ng nagagawang perwisyo nun. Nakita nyo naman itong mga Oo. nakaraang Oo. mga taon. So, meron akong na dinakda. Pumasok naman sa isip ko ito. Siguro, part of those times na ako nagdarasal, mahilig po ako magdasal eh. Pumisan, naisip kong bigla na bakit hindi na lang sila ihiwalay? Kung mahihirapan tayong ipasa yung death penalty, maraming kontra at maraming Mm. tama sa sinasabi nila doon sa mga Mm. kontra, Mm. ah, nag-isip ako ngayon, nag-file ako ng bill, pinasa na namin sa Senado. Yung bill is to establish a national penitentiary for high-level drug traffickers. Ngayon, dinugtong na lang namin and heinous criminals. Mhm. So yung mga heinous crimes, pwedeng magkasama. Ihiwalay sila. Ihiwalay sila like for example sa isang island na doon sa West Philippine Sea. Mm. At walang 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 signal, Mm. walang cell site, Mm. walang komunikasyon na pwedeng gamitin itong mga ito. Mm. Talagang typical na national penitentiary na nakahiwalay sila. Aha. Ang maganda rito, itong sa ideya ko na to, napasa na namin to, nakapending sa House. Pinakikiusap ko Speaker Velasco na sana apurahin nila kay Majority Leader Romualdez. I think they filed a counterpart para doon. Ang maganda rito, pwede na nating alisin ang National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Alam mo naman kung ilang daang-daang ektarya yan na Mm. pag-aari ng gobyerno. Trilyon-trilyon ang halaga niyan. Pwede mong i-convert yan into a university belt at magiging matinding growth corridor yan. Pero alisin mo na yan dyan, gawin mong Luzon, Visayas, Mindanao or regional Mhm. ang national penitentiaries. Bakit? Kasi sa pag-aaral, makikita nyo na lahat itong nakulong ng mga PDLs, oras na hindi na dinadalo ng pamilya niya, Opo. diyan na nagluloko. Mm. Diyan na nagluloko, sumasama sa mga gang, sumasali Mm. na, nagluloko Mm. na. Mm. Pero paano dadalawin kung taga Sultan Kudarat, taga Negros, taga Mindanao, Mm. baka once a year hindi madadalaw yung kamag-anak niya eh, kung nakakulong Mm. sa Mm. kahit yung mga taga Ilocos, hindi Mm. basta-basta madadalaw. So, Mm. kung ginawa mong regional yan, mas madali na control, mas maganda pang rehabilitation program sa kanila. At nakahiwalay pa itong mga demonyo. Yun ang Mhm. yun ang inaasahan natin na pwedeng mangyari. Gawin na ngayon, pwede namang gawin ng executive order eh. Opo. Yung bill ko kasi napasa na namin sa Senate eh. Opo. Yung sa lang inintay. Okay, sige po. So, yan po, kung hindi magawa yan ngayon pong remaining 6 months ng pamahalaang ito, sa inyong term po, maipapangako nyo yan, Tito Sen? Kung kami papalarin, Mhm. oo, sigurado. Sigurado. Mm. Yung paghiwalay lang ng National Bilibid Prison ng mga high-level drug trafficker, magandang sagot na yan doon sa may ayaw ng death penalty. Sige po, opo. Si Sige, Senator opo. Lacson O, sige, naman, okay. naniwala din dyan Sige, at opo. naging co-author ko dyan. Opo, opo. Sige po. So, pag-usapan natin po yung isa pang death penalty, yung divorce. Opo. Medyo, Opo. Oo. siguro sa akin, Oo. sa akin ang mabuti pa, doon ko pa sinasabi ito, hindi nagbabago pananaw ko dyan. Ang Mm-mm. mabuti pa dyan, kailangan na lang natin, luwagan na lang natin, i-relax na lang natin ang mga procedures ng annulment. Aha. Mhm. Mas madali yon, mas maganda yon. Mm.
Kasi pagka yung divorce mismo medyo may tendency maabuso. Aha. At saka ang unang napapahamak ng pamilya, eh. Mhm. Yung mga bata. Ngayon, Mm. generally sabihin ng iba, "Hindi, okey lang." Hindi, generally gano'n talaga. And I always believe Mhm. that a strong family means a strong country. Opo. Opo. So kumbaga yung divorce na salita, alisin natin itong kasalukuyang pong family code natin, the law on annulment procedure, ano po, ay mas paluwagan at padali, I mean, kasi ho ngayon magastos eh. No, magastos Oo. number one at saka matagal. Oo. Opo. Oo. At matagal. Oo. At maraming mga requisitos, eh. Oo. Alisin yung mga requisitos na yan, kailangan Oo. malinaw lang, gano'n Oo. lang. Yung madali lang yung annulment at mura, hindi dapat mahal. Opo, opo, opo. Sige po. So, Tito Sen, last na lang po ito. Sabi ko nga kanina, ano ho ang kayo po ni Senador Lacson lamang ang natatanging tandem na pareho pong senior, no? Pag alam nyo na. So, meron ba kayo tanong ho ng mga seniors, ano ho ang programa ninyo para sa mga seniors? Yung karamihan ng mga seniors na mga batas para sa mga seniors, eh, kami po may akda, eh. Karamihan nandiyan eh. Ang tingin ko, ang importante is implementasyon na mabuti. Kaya kami, ang iniisip namin ni Senator Lacson, between the two of us, we have 42 years of legislation. Ngayon, kami na mag-execute naman. Tayo na mag-executive. Ang dami natin pintas sa executive na hindi ginagawa itong batas, hindi implement mabuti. E di tayo, i-offer natin sa mga kababayan natin. Kami mga akda nitong mga batas na to, kami mag-implement. Subukan nyo kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. You know? Parang, as a last word, if you don't mind, yung ang bukas kasi, yung kinabukasan, maraming ibig sabihin eh. Doon sa mga mahina ang loob, ang bukas, hindi maaabot. Doon sa mga matatakutin, ang bukas, hindi alam. Pero sa matatapang, ang bukas, pagkakataon. Yun ang hinihingi natin, pagkakataon, na ma-implement natin itong mga batas na to. Lalo na pati sa mga seniors at lahat pa ng mga ibang batas na aming inakda. Opo, well said. Kasi baka lang si Chacha ho kasi, Tito Sen, nung binabanggit niyo ho yung mga nakadebate niyo, si Boy Herrera, si Ernie Maceda, mawalang galang lang, ang karamihan doon ay mga nawala na sa mundo eh. Opo. Kayo. Hindi niya kilala. Opo. Hindi mo kilala? I-research ko po mamaya, Tito Sen. Oo. Si Bobby Tanyana, kilala mo. May bago akong assignment sa inyong dalawa ni Sir Ted. Opo. Sige po. Salamat po na marami. Opo. Go ahead. Tignan mo yung composition ng 9th Congress. Ayan. Opo. At Sige saka po. ng 8th Congress. Sige po. Sige po. Salamat po na marami. Sa uulitin po, Tito Sen. Salamat po na marami. Mabuhay po and Yes, sir. Godspeed. Thank you. Yes, sir. Mabuhay po. God bless. Thank you very much. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.